So thank you again sa lahat ng suporta nyo. Ang dami nagte-text sa akin at tinatanong kung ano ang motibo o kaya sinasabi sa akin motibo ni Senator Lacson, kasi sabi niya I crossed the line, kaya araw-araw ako na lang at exclusive ako ang binabanatan at nililink ako sa basta't nangyari sa Taguig, at kahit hindi nangyari sa Taguig ako na lang may kasalanan. Alam nyo naman since May 11, alam nyo naman yung mga motibo kung whether it's to destroy, distract, may importante tayong ongoing na impeachment na kailangan kulang tayo lahat, may mga investigations, napaka-importante po na mag-focus din tayo sa ating ekonomiya, napakamahal ng kuryente, mga bilihin tumataas, so I won't point fingers to everyone, I'll just focus on what I can do to help. But yung sinabi niya today na, kasi sabi ko, minsan kasi technical yung mga presentation at saka address sa akin, hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director, hindi ako engineer. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita, di ba, apples to apples talaga, ito yung pondo, ito yung project. Ang sagot niya, saka na, kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha, pag panay kasinungalingan, ang nakakalunod yung katotohanan. Awa ng Diyos, yung 30, 40 years ago na mga baha na 2 months, 3 months hanggang waist, hanggang dibdib, no? Lumaki ako sa Taguig po na ganyan ang nararanasan, no? But ang flood control projects po sa Taguig were ongoing. Then yung major po ay plinano nung martial law pa, pero na-implemento around 2001 yung road dike. And then panahon po ng Pinoy nagawa yung road dike. And then yung expansion ng road dike na pinipintasan nila ngayon na sinasabing flood control for reclamation, yan po ay during Duterte time. At nung inumpisahan pa nga yan, iba pa yung congressman namin. But the point is, hindi ka malulunod sa baha dito. I mean, barring 10 days of rain or an extraordinary rainfall na may mabara, kasi kahit pa paano, compared to the other Metro Manila cities, flash flood or certain areas na lang po. But I continue to invite everyone, see the beauty of Taguig. Nagpaganda po nito, unang-una ang Panginoon, pangalawa po business leaders, community leaders, religious leaders. Of course, Lani played a big role of bringing everyone together. Moral uprightness, moral recovery program, tamang values is a big part of it. And alam to ni Senator Lacson, maraming side stories. So ayoko pong madamay-damay, medyo tumatahimik sa Senado, medyo we're getting buckle down to work. Maraming dapat i-focus, pero yun nga, isa lang ang gusto niya i-focus. Wala naman po tayong magagawa doon, kung hindi, as he does his worst, we will do our best. As he spreads lies, we will spread truth. Having said that, panahon na ilahat. After the SONA, anong kasunod doon? Mga solusyon, di ba? Kasi when you say state of the nation, para ka pumunta ng doktor. Sabi ng doktor, may sipon, may lagnat, payat, baka may malnourished. So, pumunta ka sa doktor, una, para malaman kung anong sakit, pero pangalawa, anong gamot, di ba? So, kung everyday, ang sasabihin lang natin, sakit, hindi makakatulong yon. Pero of course, kung sasabihin mo namang walang sakit, tapos may sakit, or sabihin mo walang addiction, pero addict sa alcohol, or addict sa sugal, or addict sa drugs, di syempre hindi magbabago. Truth is the beginning, is the starting point, no? So hindi lang po ako nagpapaulit-ulit, pero Nettie Vasquez, as you said, laban, yes, itutuloy ko po, sabi ko nga sa inyo, in different ways. Pero ang pinaka-powerful na way dyan, surrender to God, lift it up to God, pray, magbuo ng communities at tanungin sa Panginoon ano ang atin mga next step as a community. Pero syempre, the local government, barangay, all the way to the national government, we should always demand what is the best. The government should always give the best. But yesterday, yung topic natin is meron din tayong mga responsibility. So, linawin ko yon ha. As we demand the best from government, we also have to demand
that we be responsible as a community and ask ourselves what we can do, di ba? Sabi nga po ni JFK na naging famous, di ba? Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. So dadagdagan ko yon, di ba? Demand the best from your government, but also ask yourself what you can do for your country. So kung nakalagay po sa ating pong lupang hinirang o national anthem, kinakanta natin ang mamatay ng dahil sa iyo. So that means we should be ready to give our life. So yes, handa tayo sa mga kaso. Kung talagang ikukulong nila, de ikukulong. But that doesn't mean we will volunteer. Siyempre ilalaban natin yung katotohanan. So God bless you guys.